naming nabitin pa kayo. Muling nagbabalik para sa third installment nito, ang sports kwentuhan natin with PBA head coaches. At para balitaan tayo tungkol sa kanilang mother ball clubs, makakasama naman natin ngayon sina Coach Chito Victolero ng Magnolia Hotshots Pambansang Manok at Nash Razella ng Blackwater Elite. Welcome po sa PTV Sports, coaches! Hi, hello. Thank you very much for inviting us, Miss Meg. Good afternoon po sa inyo lahat. Yeah, good afternoon. And kay Coach Chito, good afternoon din. Coaches, before tayo lumipat sa basketball discussion natin, like our previous guest dito sa PTV Sports, kakamustahin ko po muna kayo nowadays. How are you this past 3 months po ng community quarantine? Meron po ba kayong mga activities or bagong hobbies na na-discover? Lalo na most of the time, nasa bahay lang naman po tayo. Coach Nash. Oh, well, lately, with regards to my personal development, yun lang ang nakafocus ngayon, doing a lot of webinars. Being a student again of the game, just trying to equip myself more para pag-resume ng PBA maging mas may alam ako as a coach. Well, with regards to our team, tuloy-tuloy lang yung aming mga Zoom workouts, and we're hoping that mapayagan na kami to do small group workouts. How about Coach Chito? Yes, katulad din ni Coach Nas, yan, tuloy-tuloy din yung pag-aaral. Sometimes the mga games, yung mga past games namin. Yun lang, kagandahan lang namin ni Coach Nas, medyo bata-bata pa kami ng konti. Kaya may dami pa kaming time para matuto. And then, yun, time with my family, mas nag-bonding kami, natutong magluto. And then, regarding naman sa business, medyo naging busy ako ng konti because, you know, yun nga yung sports uniform, kinumbert ko muna sa mga PPEs para kahit paano makatulong tayo sa community. At yung mga employees ko kahit paano matulungan din sila kasi medyo mahirap talaga yung work ngayon. Kaya work from home sila, may mga sarili silang makina sa bahay nila, doon nagawa yung mga PPEs. It's nice to hear, coaches, that you're all okay at saka ginagamit itong moment na to for self-improvement. Next question na po naman natin is about basketball na. First one is PBA Commissioner Willie Marshall said in a previous guesting here sa PTV Sports at sa iba pa niyang mga statements, if ever na may isang conference na maitutuloy ngayong season, yung Philippine Cup na yon. And kung di naman po ito matutuloy yung 45th season, all Filipino pa rin. So that means no imports po muna hanggang wala pang vaccine. What are your thoughts on this po, Coach Chito? I think we're very excited naman dun sa siyempre na ma-resume na yung ating liga. And also talagang nami-miss na namin yung basketball. Ako mismo talaga very excited na ako na sana kahit paano makasimula tayo kahit mga 2 players. Kung ano man yung sinasuggest ngayon ng PBA, sana kung matuloy yun. And of course, mas maganda yung suggestion muna na yun. Siguro no import lang muna kasi nga we don't know yung ano pa. Kailangan pa ng may health risk kasi pang import. At least ngayon pag all Filipino, mas exciting yung laro kasi alam niyo naman yan yung favorite ng mga Pilipino, yung All Filipino Conference. So yan yung mas maganda nating ma-start muna. And hopefully sana itong or isang conference lang na ngayong season kahit pa paano matuloy. How about Coach Nash? Yeah, I think it's very logical on the part of the commissioner to come up with that idea kasi sabi nga, tama si Coach Chito, ang mga Pilipino, syempre, mas pinapanood talaga yung mga all-Filipino conferences natin. That's why, siguro, kung talagang isang conference lang ang meron tayo this season, then pinakamaganda talaga na wala mo ng import. And at the same time,
of course, ma-avoid natin yung pagpasok ng ibang tao. Siguro, syempre part din yun ng protocols, yung safety na gusto natin i-implement dito sa liga natin. So, yeah, we're all very excited regardless kung anong format ang meron tayo ngayon. That's something that kailangan pag-isipan ng mabuti rin ng Commissioner's Office. Gaya na nga po ng sinabi nyo, you are all itching to get back on court. Pero based sa proposal na sinend ng PBA sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease or IATF, only 4 players, 1 trainer at 1 health officer lang ang papayagan sa loob ng training facility. What are your thoughts on this and how hard would that setup be para sa inyong mga head coaches? Coach Nash. Well, again, kami naman nasa position lang kami na sumunod kung whatever rules na i-implement nila. But if we could probably suggest, mas maganda siguro kung i-allow din nila yung mga basketball coaches na maka-attend. It all depends, I think, on the program ng bawat team kasi you cannot just do conditioning every day for the week. So minsan, syempre, kailangan mo ng bola, kailangan, yung iba naman nagpapalakas lang, yung iba nagpapakondisyon lang. So I think depende sa programa, kung kailangan trainer ang pumunta for a certain day, then we allow the trainer to attend. Minsan naman, maybe yung skill work or maybe shooting drills, then mas maganda kung talagang basketball coach naman ang i-allow nila. As long as siguro sumusunod lang kami dun sa numbers, kung 4+1 or 4+2, then siguro mas maganda kung discretion na ng team kung if it's a coach or if it's a trainer that they will send. How about sa inyo, Coach Chito? Ano yung thoughts nyo regarding the proposal of PBA sa IATF? Yes, I think maganda naman yung proposal na yon na I think 4+2 yata, parang isang coach at saka isang utility or health staff. But you know, tama si Coach Nats, sometimes kasi sa conditioning namin or sa aming paano babalik yung condition ng mga players, may iba-ibang sistema. So sometimes kailangan ng isang coach nandoon, and sometimes naman kailangan ng conditioning coach. So I think ang kailangan lang is masunod lang yung kung ano man yung sinabi ng Commissioner's Office na kung 6 persons lang. But it's not necessary siguro na is a conditioning coach or skill coach. Basta importante kasi magawa natin ng tama yung, sayang din kasi yung oras kung hindi namin gagawin ng tama yung plano eh. So may kanya-kanya kasi kaming sistema, may kanya-kanya kaming plans para kung paano makakabalik yung players namin in a right condition, saka proper pitch siguro for training. Importante lang siguro na masunod yung numbers. Right now po na nasa general community quarantine na tayo, may changes na ba sa instructions nyo sa team nyo, especially sa mga players? And ano-ano na po ba yung mga ini-instruct nyo sa kanila to keep in shape? Coach Nash. Oh, well, at this point, tuloy-tuloy yung aming parang conditioning with our strength coaches. And then lately, yung mga instruction lang namin sa mga players is to be ready because we're looking at the near future na i-allow na tayo mag small group workouts. Again, that's our hope. So sa end namin, ang pwede lang namin gawin talaga is ihanda yung mga sarili namin na in the event na bigla kaming payagan, maybe next week or 2 weeks from now or maybe by July, then magiging handa naman. Then all of a sudden, kumbaga nakalatag naman yung mga plano na namin eh. We just need to implement it as soon as payagan kami. Kayo naman, Coach Chito, ano po yung ini-instruct nyo sa inyong players now that we're under community quarantine? And how do you ensure that they keep themselves in shape? Kami naman, I always trust my players eh. I know na yung attitude nila maayos naman yan. Lahat sila halos from Poli to Alvin Abundo.
halos lahat naman sila, they continue to do their home workout. I think yung pinapa-supervise ko lang dun sa conditioning coach namin, may mga ginagawa naman sila halos everyday, and I'll always parang tinatanong sila, kumbaga lagi ko silang tinitext, binabiber kung kamusta na, ganyan-ganyan. So, okay naman sila. Lagi, of course, medyo siyempre hindi mo magagawa lahat sa bahay. But ang importante lang, sabi ko, wag lang silang sa zero, bumalik sa zero ulit. Kung 50% much better para I think kung bigyan kami ng 2 to 3 weeks ng PBA, mas madaling maka-recover yung sa condition nila. So yun lang, I always trust them na gagawin nila yung dapat nilang gawin kasi we're all professionals here. Alright, as coaches po, once na magbalik ng training under the new normal, ano-ano ang magiging challenge sa inyo, lalo na team sports, ang basketball, Coach Nash? Siguro yung implementation ng rules, kung ano man yung mga bagong mga patakaran na ilelay down nila sa amin. I think that's one of the biggest challenges para sa amin. Paano talaga sundin, because maraming pagbabago. Yan ang mga ina-anticipate namin ngayon na hindi lang sa mga patakaran kundi pati sa mga siguro the way we run our practices. Maraming pagbabago din yan kasi ngayon baka kailangan din namin i-limit yung mga tao na siguro nag-attend ng practices namin. So again, we just play it by ear. Depende muna sa mga unang ipapalabas ng PBA. Alright. How about you, Coach Tito? Yes, I think tama si Coach Nas. Kasi mamaya baka nakamas na kami lahat, tsaka naka-PPEs na kami pag mag-practice. So, mahirap. so yun. I think tingin ko number 1 din yung conditioning, kung paano namin mababalik ulit. Kasi medyo napahinga talaga yung mga bata ng matagal. This is the parang pinakamatagal na pahinga ng break ng bawat team. And yun yung isang challenge yun. And then yun nga, tama din si Coach Nas, yung mga rules na gagawin ng PBA na mag-a-adjust kami pare-parehas doon. So I don't know, but yun lang, ang importante lang naman dito is we work as a team, and then hindi lang yung team namin but the whole PBA para makabalik tayo lahat. Dapat po yan. Sa opinion niyo po, gaano kahabang training period ang kailangan niyo para makarecover from a very long layoff at sumabak sa isang game, Coach Nash? I think 1 month will be enough for mga team workouts. As long as before that 1 month period, bigyan kami ng mga panahon para makapaggawa ng mga small group workouts. So kaya very crucial na at this point siguro malaman nila kung if they target, let's say, September, so dapat mga, let's say October or September, so dapat mga August, payagan kami na 1 buwan. So meaning before August, nakakapag-group workouts na kami. I think that should be enough for the players kasi that's one of the concerns kung na ayaw nilang nabibigla yung players sa pagbalik. So 1 month to maybe a month and a half, tamang-tama lang. Sa aking pananaw. How about you, Coach Tito? Ano yung opinion niyo regarding ito? Yes, I think 4 to 6 weeks is okay. Kasi yun nga, medyo na matagal na pahinga yung mga players, and medyo yung injuries yung iniiwasan natin lalo na kung pagbalik nila medyo pupersahin natin. So yung injuries naman ang kalaban. So right now, unti-unti, yun, tama si Coach Nas. At least kung matuloy yung 4 players na i-allow nila, malaking bagay yun para magsimula yun. And then yung team workout na, yung team practices na susunod doon. So 4 to 6 weeks, maganda na yun para lang yung mga players makabalik ng maayos, hindi ma-injured. So yung mga tune-up games siguro importante din before yung
regular game. So siguro allow lang kami mga 1 to 2 tune-up games before the regular game, mas maganda na yon. I'm sure po even yung ating mga basketball players are excited to go back sa training nila kahit under the new normal. As on a brighter note naman po sa inyong teams, are there any positive effects itong quarantine, especially po sa players ninyo, Coach Nash? Isang pinakamagandang napansin ko sa mga players, naging adaptable sila dun sa sitwasyon. Kumbaga hindi sila nagpakulong dun sa anong meron tayo ngayon. Natutuwa ako because if you follow a lot of our players sa social media, makikita mo naging mga business-minded silang lahat katulad ni Coach Chito. So marami ngayong mga players namin, so nag-grow sila not only as basketball players but also as businessmen. Coach Chito. Yes, katulad nung sinabi ni Coach Nas, idagdag ko rin doon yung mga players natin na very din sila doon sa sensitive din sila doon sa mga nangyayari sa paligid. So, yung mga tinutulong nila sa mga community, sa mga kababayan nating especially the frontliners na talagang tinutulungan nila. So, yung mga players natin naging active sa community, so sa pagtulong. So malaking bagay yon. At the same time, I think para sa akin, kasi yung naramdaman ko, mas close ako ngayon sa yung mga anak ko na naasikaso ko ngayon, yung family ko, yung mga parents ko. So I think para sa akin yun din yung nangyari sa mga players natin. Medyo nagbanding talaga din sila ng family nila. Bumalik yung kung ano man yung sabi nga yung 80s o 70s na naranasan namin before nung bata kami. So yung mga bata hindi masyadong sa mga internet, sa computers, lumalabas na sila ng bahay nila, nagbabanding sila ng pamilya nila sa loob ng bahay. So yun, madaming positive na nangyari umpisa nung nag-quarantine. And hindi lang yung negative ang tinitingnan, but yung positive pa rin, doon tayo tumingin sa mga magandang nangyari sa pamilya. Mm-hmm. Mm-hmm. To follow on that po, sa inyong observation, sino po ang mas naapektuhan itong community quarantine? The younger players or yung mga veterans na po? Coach Nash. Tingin ko pareho lang naman ang effect sa kanila. Dahil nga natuto sila lahat mag-adjust dun sa sitwasyon na meron tayo. So I think siguro it became a positive effect kasi yun naman ang pinaka-importante. Kung anong meron sitwasyon tayo, importante is huwag tayo magpapakulong dun sa sitwasyon, kundi lumaban. So maganda nga yung sinasabi ni Coach Chito, yung growth ng bawat isa, pati sa personal life. Kasi ngayon mas naging relational ang tao, nagkaroon ng concern sa mga tao sa paligid nila. So I guess regardless of age, natuto tayong lahat, even us, yung mga batang, ano ba tayo Coach Chito, batang 90s no? Nahulog tuloy yung telepono, sinabi kong 90s. Nahulog ko sa bigla kayo. Nahulog mag-isa Nagulat si Coach Chito. How about you, Coach Chito? Ayun, I think naman lahat naman tayo apektado, even bata, matanda, pingris also, yung mga may edad namin, rabies. But of course, siyempre, ang namimiss lang siguro ng mga bata, yung rookie namin, hindi siya nakapagdawa kahit isang beses eh. So yun siguro yung namimiss niya. Si Dionisio, hindi pa siya nakalaro nung first game namin kasi katatapos lang ng MPBL. So, yan siguro yung namimiss ng mga rookies. Ngayon, yung mga bata, yung kung paano ba ang rookie, paano ba yung feeling ng isang bago sa PBA. But of course, yun nga, hindi naman regardless dun sa kung ano ka man, kung bata o matanda, but of course, yung kung ano man yung nararamdaman mo, kung ano may matutulong mo sa community, kung paano ka nag-improve as a person, at saka dun paano mo natulungan yung family mo, yun yung pinaka-importante. So,
tama si Coach Nas, huwag tayong magpapaano dito dahil kapag nakulong ka dito, wala na, magde-depress ka lang, may stress ka. So importante lang maging busy ka tapos gumawa ng kung ano man yung pwede mong gawin sa community, magawa mo. Tama. For Coach Nash naman, as the new coach of Blackwater, how did this pandemic affect yung pag-a-adapt ng team sa sistema na ini-install ninyo? Yeah, tingin ko nga kami ang magiging pinaka-apektado kasi supposedly being a new coach, kumbaga bago lang ako sa kanila sa team ng Blackwater, so marami dapat akong ipapasok in terms of my system. But naantala because of the virus. But it is what it is. Hindi naman pwedeng gawing excuse yan. Kung mabigyan kami ng 4 to 6 weeks, then pagkakasyahin namin yung 4 to 6 weeks para talaga maipasok yung dapat namin ipasok. And we're confident that yung mga players naman, matatalino naman yan eh. Maiintindihan naman nila kaagad at makakapag-adjust naman kaagad sila. But again, si Coach Chito lang magkakaroon ng advantage kasi nauna na siya sa team niya. No, Coach Chito? Hindi Coach Nas, kayang-kaya mo yan. Coach Chito, on your end naman, you have a retiring player in PJ Simon. How big of a factor is it to lose one of your team's veterans? Actually, very excited si PJ dyan eh dahil nga inaantay niya talaga yung game na yun against Ginebra. Parang yun yung farewell game niya, but of course hindi nga natuloy. And si PJ sobrang laki ng contribution niya hindi lang sa Magnolia but for the PBA. Sobrang madaming siyang na-inspire na tao kasi yun nga, parang number sa 5th round pa siya nakuha and then naging superstar siya sa PBA. So ang dami niya nang-inspire na bata na dapat hindi lang yung natulong niya sa mga kabataan na maging inspirasyon malaking bagay na yon. So yun, siguro kahit paano naman na mabigyan natin si PJ ng magandang exit siguro pagbalik. Ano po sa tingin niyo yung biggest contribution ni PJ sa team? And ano yung best moment ni PJ para sa inyo sa 4 years niyo as Hot Shots coach? Ang laki ng contribution ni PJ, especially sa mga bata naming players like si Gio, yan, sila Alvin Abundo, even yun nga yung kanyang leadership sobrang malaking bagay yon, malaking tulong sa amin dahil nga very vocal din si PJ doon sa mga bata namin, dahil especially to our guards eh. And yung pagiging veterano niya, si PJ kasi wala kang maribinig sa kanya na reklamo eh, talagang puro positive. Even sometimes yung rotation ko, yung paggamit ko sa kanya, talagang hindi ko ma-maximize talaga dahil sobrang maganda rin yung guard rotation namin. And wala kang maribinig kay PJ, puro positive. And yun yung napakalaking contribution, yung napakagandang attitude ni PJ. And I think yung mamimiss ko sa kanya, yung leadership niya, yung pagiging scoring passer. Kung pinasok mo talaga, instant points yung mabibigay niya sa'yo eh. And ang maganda lang talaga nung championship namin against Alaska, I think game namin yun against Ginebra. I think it's game 2 or game 4 yata yan, na kailangan namin si PJ nag-step up siya. So bago kami mag-champion nabigyan ako ni PJ ng napakagandang contribution at napapasalamat ako sa kanya dahil kahit pa paano talagang binigyan niya ako ng isang championship na hindi ko malilimutan sa PBA. Right. I'm sure Coach Chito na sa ganda na rin ang itinakbo ng PBA career ni PJ Simon, daming makakamiss sa kanya, not only dyan sa Magnolia Hot Shots, pero lalong-lalo na yung mga fans. Alright, coaches, bago po tayo magtapos, konting pampagana po muna para sa ating mga basketball fans. Gagawin po natin yung ginawa namin last time with Coach Yen, Norman, Louie at Jeff.
meron ulit tayong quick game. So dito na po natin gagamitin yung markers and boards natin. So I will be giving 10 questions. And all you have to do is to write your answers sa board and flash it sa camera. No explanations needed na po dito. So let's start, coaches. Ready na po ba kayo? Nash, Yes, ready na tayo? yes. Let's go. So, are you ready? Yeah, ready. Hindi ko lang alam kung masasagot ko lahat. Basta wag lang mathematics, coach. Alright, Ayan. number one question namin para sa inyo. Most memorable coaching experience. Are you ready, Coach Nash? May sagot na po kayo? Yeah. Ano yan, Coach? Pala, Pentel. This is 2015 UAAP. UAAP 2015. How about Coach Chito? Most memorable coaching experience ninyo? Game 6 of the 18 Commissioners Cup Championship. Alright. Number two question naman po namin. First thing you look for in a player. Hindi Coach makita Nash, akin ano eh. yung sagot nyo? Attitude. Attitude. Ah, Yeah. Coach Chito. Yeah. Same with Coach Nash, right attitude. Attitude is important. Alright, moving on tayo sa number 3. Which do you prefer? A dominant big man or an ultra-skilled point guard? Tapos na si Coach Nash. Coach Nash, what's your answer? Big man in the PBA. Okay, big man. Coach Chito. Yeah, dominant big man. Big man din. Dominant big man. Like, May pangalan pa. Okay. Alright, Yes. number 4. Your best PBA import of all time. Coach Nash, sino po? Yan. Favorite Superman. import. Billy Ray Bates. Oh, okay. Ang number 5 question natin, coaches, loudest player on your team. May sagot na ako ha. Go, Coach Nash. What's your answer? Coach, ano yan? Sino po? Wala. Wala akong sagot Wala? kasi ngayon ko pa lang sila nakakasama eh. Tapos, Oo, kaka-start ko lang nung January eh. alright. Rapi Rabies. Magulo, Coach Chito. Maingay. Ano yan. Very, very loud. Saka lagi nakipag-communicate. Di masaya, Coach Chito, di ba? Yes. Alright, number 6. Ito yung dati kong favorite na question. Most irritating PBA player on the court. Wow! Panalo si Calvin, Coach Chito. Pati yung previous coach. Wow! Okay, apaba din kay Coach Nash. In a nice way. In a nice way. Oh, Parang kay yeah. Coach Yeng. In a nice way daw. College pa lang. Alright. Number 7 question namin para sa inyo. Your greatest PBA player of all time.
Coach Chito, ano po yung answer natin? Si Hector Calma. Hector Calma, the director. El Presidente, Ramon Fernandez. Sino po, Coach? Mon Fernandez. Oh, teammate ko Ramon Fernandez. Moving on to our 8th question. Smartest player you ever coach or played with? Coach Nash, sino po yung sagot nyo? Can you see? Victolero? Nasa baba. Victolero. Wow! Ayos Coach ha, Nash. Coach? Ayun si Coach Coach Nash, Nash. thank you ha. Coach, pakitext mo. Pakitext mo yung address mo sa akin ha. Hindi ka kasi inabutan ni Meg, kaya hindi niya alam eh. May Coach papagawa Chito, ako sa'yo, answer Coach nyo. Nash. Pauli. Coach Nash ha. Polly. Yung mamaya, may papaglove lang ako sa'yo, mga... Alright, number 9 question namin para sa inyo. Hardest PBA player to defend? Same answer. Sabi na nga ba eh. Coach Nash, what's yours? Yeah, same Fajardo. answer. Junmar Fajardo. Oo. Sila Coach Yeng, sila Coach Norman, si Junmar Fajardo din ang answer nila. Alright, finally, our 10th question. Retired PBA player you wish you had the opportunity to coach? Coach Chito. Johnny A. Johnny A. Okay. How about you, Coach Nash? Hector Calma. Alright. Now, coaches, I'm sure nag-enjoy ang ating mga viewers. At the same time, madami na rin silang na-discover about you bilang mga head coaches. At yan na nga ang ating online Fast Talk PTV Sports Style. Salamat sa ating mga coaches na game na sumagot sa ating mga tanong. Coach Nash and Chito, message na lang po sa mga PBA fans at sa fans ng inyong mga ball clubs na inip nang makita ulit kayo sa hardcourt. Let's start with Coach Nash. Well, sa lahat ng mga PBA fans, especially sa mga followers ng Blackwater Elite, ang request lang namin is for everyone to be patient at this time. Babalik din ang inyong PBA. May inaayos lang ang liga at saka ang gobyerno. So siguro at this point, pwede lang natin gawin is maghintay at saka maging proactive. Gawin natin mga pwede natin gawin sa kanya-kanya nating community. At saka siguro mag-ingat lang din tayong lahat sa mga panahon na ito. Salamat. How about Coach Chito? Yes po, sa lahat ng PBA fans, especially doon po sa mga Magnolia Hotshots fans, thank you very much po sa inyong pag-iintay at pasensya. And hopefully na sana ipagdasal nyo po din po kami na sana makapag-start na rin kami at matapos na tong pandemic na to. At yun nga po, mag-ingat po kayo lagi. Mas maganda po na mag-stay safe po kayo at mag-ingat sa lahat po ng protocols ay pakigawa natin para magawa natin ng maayos at maligtas po tayo sa anumang virus. Ganun po, mag-intay lang po tayo at malapit na rin po natin masimulan yung ating liga, yung Liga ng Bayan. Again, sana po pagdasal niyo po ang hindi lang ang PBA but ang buong
buong Pilipinas at buong mundo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you so much, coaches, for those messages. At saka, syempre, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin dito sa PTV Sports. God bless po at stay safe. Coach Chito, naisang kita ha. Ingat kayo. Thank you.